Tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pag Sabado at Linggo po, di ba? Alam na po natin yung mga, ano po, mga, anong tawag doon? Mga reactions, mga message. Hindi, ano na nga yun? Sa mga pagtapos ng live, no, binibigyan naman natin ng pagkakataon. Ito pong ating mga nanonood sa pagkatapos ng live. Para po marinig naman natin kung ano yung kanilang mga comments. Yun, comments. Ayan. Kaya, pero bago po yan, meron lang tayo isang topic na maikli tapos mga comments na ng mga nanood ng after ng live. Ito po yung isang reaction ni dating Senador Pampilo Lacson, dati rin po siyang PNP chief. Ang sabi niya po ay binabati niya yung kanyang mga dating kasamahan, yung PNP po, na hindi po nagrekomenda na magpistok ang pamahalaan at ang NPA. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, ito po sinabi ni former Senator Pampilo Lacson. Former Senator Pampilo Lacson expressed support for the Philippine National Police lack of recommendation for ceasefire agreement. So hindi po pala nagrekomenda ang PNP, no? Ayaw sa makatuwid, hindi lang po sila tumanggi. Wala po silang rekomendasyon na mag-ceasefire po ang gobyerno at ang Communist Party. Ayon pa kay Lacson, natutuwa po tayo, no? Yung mga hindi na masasabi po natin na mga hindi naman po kaalyado ni Pangulong Duterte, sila pa po yung nakaka-appreciate sa ginawa ng ating dating Pangulo. Ayon po kay Senator Lacson, I support the PNP on this. The CPP-NPA is almost spent force thanks to the efforts of the former President Rodrigo Duterte and the security forces during his term as President. Yan po. Maraming salamat po, Senator Lacson. At na-appreciate nyo po kahit nakalaban nyo sa politika. No, yung hindi po kayo naging kapartido ni Pangulong Duterte, na-appreciate nyo yung tunay na ginawa. Kasi ang dami na po nakalimot kagad eh. Parang wala nang nagawa si Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Lacson, the government should not squander, no? Dapat po na ang gobyerno natin ay hindi po sayangin yung gains by giving the Red Rebels, already designated as terrorist group, another chance to regroup and reconsolidate their strength to fight and overthrow the duly constituted authority, which was their only agenda in the first place. Ayan po ang pahayag ng dating presidential candidate, dating senador at dating PNP chief, no? Nagpasalamat siya kay Pangulong Duterte dahil sa termino niya halos patapos na tong CPP. Pero ngayon po, binubuhay ang pistok. Alam na po natin yan na ang tanging kagustuhan lang naman po niyan, hindi naman po seryoso yung grupo na yan. Alam na po natin yan dahil kung seryoso sila. Lahat po ng pamahalaan from 1986 hanggang kay Pangulong Duterte nakipagpistok. Wala po na ita. Bilib na bilib po ako sa magsuri lalo na po yung mga vlogger, yung mga tambi vloggers, yung mga vlogger po na sumusuporta kay Pangulong BBM. Bilib na bilib po ako na ibahin naman daw si BBM. Kung hindi po nagtagumpay yung ibang presidente, ibahin naman daw si BBM.
Nakakabilib, eh, 'no? Ibang-iba nga po talaga si BBM. Kasi si BBM lang po yung pinakamaraming, sa napakaikling panahon, 'no? Si BBM lang po sa napakaikling panahon ang napakaraming supporters na lumaban na kay BBM. Hindi niyo po ba napuna? Dati 'pag matatapos na yung termino tsaka nagbabaliktaran, eh. Ngayon po, 'no, yung mga totoong supporter, ay yung totoo, yung nakipaglaban talaga na mga supporter ng Uniteam, eh ang bilis po nagbaliktaran. Ikalawa, eh ang bilis din po ng sinasabi ni PBBM, ang bilis din po ng pagbabago. Kaya talagang tama yung sinasabi nyo, ibahin namin si BBM. Tama po, talagang iniiba namin. Siya lang po ang tanging presidente. Sinabi niya lang nung February, ngayon iba na po, no? Sinabi niya lang nung bago mag-eleksyon, ngayon iba na po. Ang dami na pong instances, ICC, Chacha, Pistok, ano pa ba? Yan mismong pinagsimula ng lahat. Baka nakakalimutan po natin, hindi po inimbento ni Sara Duterte yung 125 million na yan. Yan po ay hiningi niya sa mahal na Pangulo at binigay naman. Talagang kakaiba po. Kaya kung iniisip po ng mga supporter na si Pangulong Marcos po yung yung magiging matagumpay sa Pistok, eh nakakatawa po kayo. Okay, punta na po tayo rito sa mga magbasa na po tayo ng mga komento ng mga hindi nakakanood ng live pero nag-iiwan ng comment. Ito po, naghanap ng due process, lumabag na kaagad sa franchise law ang SMNI. Abogado si Rolex ng SMNI, bakit hindi niya pinuna itong mga paglabag na SMNI? Okay. Sagutin po natin, no? Due process nga. Sino po ang nagsabi na lumabag po ng franchise law yung SMNI? Wala nga pong due process, wala pa pong investigation. Correct na correct ka, Brad, no? Hindi natin sila papangalanan na kasi ayaw naman siguro nila maging topic, kaya pero meron po to mga ano po to, actual po to na mga ayan, no, actual pong mga komento yan. Tama ka naman, Brad, no, na due process talaga yung hinahanap ng SMNI, dahil kagyat na sinuspindi yung dalawang programa, tapos sumunod na araw sinuspindi na rin pati yung pati mismo yung SMNI mismo. Kaya due process yung hiningi. Alam mo ba ibig sabihin ng due process? Maria Pasokoshi, thank you very much sa 500 yen na pangkape. Alam mo ba yung ano, yung due process? Yung due process, isasalang ka muna, pasasagutin ka, no? May nag-aakusa sa iyo na may nalibag ka, pasasagutin ka sa mga sinabing paglabag mo at bago sila magpasya. O, meron po ba naganap na ganun? Yung sinasabi nilang investigasyon, napalabas na raw sa investigasyon. Alam niyo po ba nangyari sa investigasyon? Di po ba? Hindi nga nila pinagpapaliwanag, kinontempt nga nila. Pinakulong nga nila eh. Tapos sasabihin nyo may due process. Due process na pala yun. Napalabas daw dun sa investigasyon, no? Badong, hindi ka naman daw kasi nanonood ng hearing. Napanood niya raw ng buo, napalabas na raw dun. Kaya nga tinatanong ko yung isang viewer natin na ini-insist na napalabas ng may kasalanan yung SMNI, magbigay ka ng isang halimbawa ng kasalanan. Parang si Karen Davila, tinatanong niya si Migs, ano yung kasalanan ng SMNI? Magbigay ka lang na isa. Yun po yun eh. No? Ang due process po,
Eto yung binintang sa'yo, binigyan ka ng pagkakataon para ipaliwanag mo kung tama ba yung binibintang sa'yo o hindi. Tapos magpapasya yung Kongreso kung tatanggalan ka ng prangkisa. Ang nangyari po, pinasasagot pa lang sila ng NTC, kasabay na yung suspension. Hindi mo na yung bound due process. Sagutin nyo nga to. Sumagot kayo dahil sa January 4, iimbestigahan namin kayo. January 4 pa ang investigation. Bakit suspended na agad? Asan ang due process? Okay. Basa uli. People power na. Itapon uli ang Marcos. Walang kwenta. Dapat wala ng Marcos na manalo. Alam po ninyo, mag-real talk po tayo, no? Sabi nga nyo, dekada, no? Tuwan-tuwa yung mga Marcos, lalong-lalo na si Manang Aimee. Naano rin ako kay Manang Aimee kasi totoo naman yung sinasabi nila, no? Gusto nila ibangon yung pangalan ng Marcos. 1 taon at kalahati pa lang po sila nanunungkulan, eh. Nangangayaw na yung tao, eh. May mga nananawagan. In fairness po kay Pangulong Duterte, no? Wala po tayong ang mga nananawagan lang yung mga usual na suspect. Yung mga Duterte resign, di ba? Bakit? House Duterte. Kasi nga gusto nila pumalit na si Leni, pero hindi po yung taong bayan. Thank you very much kay N22. Welcome to regular member. Yan, regular member na natin si N22. Okay, basa pa po tayo. Ito naman po ay sabi, ICC kakampi ng masama. Paano ang mga biktima ng addict? Ngayon, Dina Duterte, marami na namang masasama, hold up uli, rape, nakaw, sana bumalik Duterte administrations. Ito po, pananaw po to ng mga mamamayang Pilipino. Marami po nagsasabing ganito. Hindi po to talagang comment, actual na mga komento po yan. ICC kakampi ng masama. Paano ang mga biktima ng addict? Ayun po ang nakakalimutan ng lahat, eh. Lagi pong sinasabi ng mga tao, marami namatay sa war on drugs, dapat magkaroon ng katarungan. Paano po yung katarungan naman? Alam niyo po, vindicated po yung mga tao po nung panahon ni Pangulong Duterte. Magtapatan po tayo, no? Isa po ang war on drugs sa pinaka nagustuhan ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Duterte. Ito po yung binabanggit po nito na nawala na po ng mga balitang nire-rape, nawala na po yung mga biktima ng mga adik, natakot po yung mga adik, natakot po yung mga tulak, natakot po yung mga warlords, natakot po yung mga kriminal ng panahon ni Duterte. Di po ba? Pero pinalalabas po nila na mamamayan yung natatakot. Hindi po, eh. Taong bayan po yung bumilib. Taong bayan po yung nagbigay ng mataas na marka kay Pangulong Duterte dahil nga po nagkaroon ng katahimikan. Naranasan na po nating maging tahimik, eh. Di po ba? May standard na po tayo. Alam niyo po kung bakit hinahanap po kagad natin si Pangulong Duterte ngayon? Kung titignan po natin, worse pa ba talaga? Ang tanong ko po, worse ba talaga si BBM kaysa kay Pinoy? O sa mga nauna pang presidente? Malamang hindi. Kaya tayo tumagal kay Pinoy, napagtiisan natin si Pinoy, sanay na tayo, eh. Mula sa nanay niya, sumunod sa nanay niya, sumunod sa nanay niya, hanggang kay Pinoy, halos pare-pareho lang po. May nananalo, may binoboto tayo, may nananalo. Pagkatapos po niyan, wala na po tayong inaasahan. Nagbago po lahat nung panahon ni Pangulong Duterte. Biglang meron tayong totoong gobyerno. Biglang meron tayong totoong gobyerno na mayroong mga totoong proyekto. Biglang meron tayong inaasahan, tumahimik yung, hindi na tayo natatakot sa mga kriminal.
Yung kriminal na natatakot sa gobyerno nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagkaroon ng standard eh, no? Maaring mas magaling si PBBM kaysa kay Pinoy. Pero ang taas nung standard na nilagay, no, ni Pangulong Duterte. Kaya po ganyan na nangyayari. Expected. Tinanggap na nga natin. Ako po personally, tinanggap ko na nga na walang makakapantay kay Pangulong Duterte. Yun man lang sanang mga ipinangako ay ito pa rin. Kaso kabaliktaran eh. 'Di ba? O may papaliwanag lang po ako sa iba. Ito po, kumakalat to sa mga BBM vloggers na kung ayaw ni Sara Duterte, kung ayaw daw ni Sara Duterte ng pistok, 'di ba nakikipag-pistok daw yung NTF-ELCAC? Hindi po nila naunawahan eh. Yan po ang problema, no? Magandang proyekto ng NTF-ELCAC, sisiraan na lang para po sa kapakanan nila. Totoo po nakikipag-pistok. Ang pinag-uusapan pong pistok, yung national level. Dahil effective na po yung pistok ng NTF-ELCAC. Ano po yung NTF-ELCAC, pistok ng NTF-ELCAC? Ang pistok po ng NTF-ELCAC, localize. Pinasusuko po nila yung mga rebelde na naninirahan o nakabase dyan sa lugar nila. Kasama yung mga mayor, gobernador, congressman, mga barangay captain na nagpapasuko. Localize. Kaya po effective. Hindi po katulad ng mga naunang before NTF-ELCAC, yung mga pistok ay national level. O sasabihin na naman, bawal hulihin tong mga to. Doon po sila nakakapagpalakas eh. Okay. Basa po tayo. Mamaya po yung mga komento nyo ha. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko rin kayo ng chance na mabasa ang mga tanong. Pahayag ni BP Sara, panghikayat sa sundalo para mag-alsa laban sa pistoks. Hehehe. Okay. Ayan ha, mga actual na ano po to. Totoo ba yun? Na yung pahayag ni BP Sara na ayaw niya sa pistok, panghikayat yun. Alam po ninyo, kayo po nagsasabi na nang hikayat yung mga Duterte ng destabilisasyon, no? Mga takot po kayo sa takot po kayo sa katotohanan kasi. Ano po ba yung katotohanan? Matatalino po yung mga sundalo, hindi po yan natuto. Ibig nyo sabihin, may manghikayat lang sa kanila, sasama na sila. Come on. Lalo na po yung mga PMAyer, hindi po yan ututo. Sino po bang may ayaw na mag-alsa sila para, sino po bang politiko na oposisyon na hindi nakapwesto, sino po bang ayaw gamitin yung mga PMAyer para sa kanilang sariling interes? Meron po ba nakagamit? Ang alam ko po, no? Nadala na po yung mga PMA, mga sundalo natin. Ang alam ko po, nung 1989, after po ng pinakamadugo na kudeta, nadala na po silang magpagamit sa mga politiko. Yan po yung mga sinasabi ng mga military. So wala na po nakakagamit dito sa mga kudeta-kudeta na to. Ano raw yung nangyari kay Erap? Nilinaw po yan nung isang vlogger na kapitan ba yun? Ang nangyari kay Erap, nagtanggal sila ng suporta. Pero hindi po sila naglaban-laban ng mga militar. Ayaw na nila. Ayaw na nila na kapwa nila sundalo, nagpapatayan sila para sa mga politiko. Matatalino po ang mga sundalo natin. Sasabihin nyo, panghihikayat. Kung nahikayat sila, no? Ayan ba sa tingin nyo, kagagawa ni Digong yan, pirmahan ng mga PMAyer? Huwag nyo pong yan yung problema sa inyo. Huwag nyo pong minamaliit yung mga kakayahan ng mga sundalo nating mag-isip.
Lalo na yung mga retired kasi hindi na sila kasama sa chain of command eh. Kaya na nila mag-isip outside eh, ng chain of command. Kaya po very effective yung manifesto nila. Kaya wag nyo sasabihin na si BP Sara nang hikayat dahil lang sa tutol siya sa pistok. Kung babanatan nyo yung pistok, kung posisyon ni BP Sara sa pistok, magbigay kayo ng konkreto kasi konkreto yung sinabi ni BP Sara eh. Yung pag-ayaw niya sa pistok, konkreto. Pinatutunayan niya ng mga dating rebelde. Ilang rebelde na nagsabi na ang pistok para lang sila ay magpalakas. Kaya kung sasabihin nyo na destabilization ng hikayat yan, hindi nyo po maniwala kay sa akin, hindi nyo po mapapaniwala yung mga militar na sila ay inuuto. Hindi po uto-uto ang militar. Para lang sa interes ng mga politiko. Pero katulad ng mga banta nung, anong pangalan ng kapitan? Yung ano? Kapitan ba yun o Colonel? Vlogger din yata yun. Hindi po si General Macanas Yung isa po, may nagsasalita-salita ngayon. Magpinsan, kasabwat, ang laki ng budget, lalong lulubog ang bansa, Pinas, dapat sila managot. Totoo po yan. Sabi ni Pimentel, nako mali po yung ginawa ng Kongreso na magdagdag. Ito lang ang hinihingi ng Pangulo, nagdagdag sila. Ang problema ko lang dito kay Coco Pimentel, kayo po nakakaalam, no? Kayo po yung nakakaalam ng batas. Kayo po ay abogado. Bakit po parang sinabi nyo lang na parang sinabi nyo lang na anong tawag diyan? Clemente. Ayan, Captain Clemente Enrique. O yan, si Captain Clemente Enrique. Yan po, hindi nyo po mapaglalalangan. Hindi nyo po mapaglalalangan yung mga ano po natin, yung mga thank you para ka, Captain Enrique. Wala namang kaya yan si Digong kundi mag-akusa, walang napatunayan. Kaya yung iba tinukhang na lang. Ito po pinaka nakakatawa. Wala naman daw kakayahan si Digong. Diyos ko, kung ganyan po ang walang kakayahan, usually po, bago magtapos yung termino ng isang Pangulo, ang tawag na po sa kanila mga sitting duck na lang. Ano yung tawag? Sitting duck ba tawag doon? Nawala na silang kapangyarihan. Pero si Pangulong Duterte po, hanggang ngayon, kinatatakutan yung bawat salita. Ganun po katalino si Tatay Digong. Kung ang politika ay lame duck, yan. Lame duck na sila, di ba? Pero bakit po, kahit wala na po sa posisyon, si Pangulong Duterte, hanggang ngayon, may bigat ang bawat sinasabi niya. No? Kayo nga nag-ako sa mismo na nagde-destabilize yung mga Duterte. Bakit kayo takot na takot sa sinasabi ni Tatay Digong? Wala na siyang kapangyarihan. Naniniwala ang 90% ng congressman na mananalo si Sara? Ba't nila iniwan si Sara pati mga kalyado ni Digong nag-alisan sa kanya? Magandang question, no? Kung sabi ko kasi, eto, nung naka-live ako, sabi ko kasi diyan, naniniwala ako na 90% ng congressman naniniwala na mananalo sa 2028 si Sara. Kung naniniwala sila na mananalo sa 2028, bakit nila iniwan si Tatay Digong? 'Di ba? Yung partido ni Tatay Digong kung alam nilang magiging susunod na presidente. Ang pinag-uusapan po natin 2028, 2023 pa lang po ngayon. Ibig sabihin, 5 taon pa po. 5 taon pa po sila. Huwag kayong mag-alala. Pag nanalo po si BP Sara, magbabaliktaran din yung mga yan. Hindi po yan.
Makikita niyo po yung baliktaran niyan 'pag malapit na po yung 2028, 'no? Hindi po ibig sabihin na alam nila na mananalo si VP Sara, ngayon pa lang magtitiis na sila na kalabanin si Tamby. Hindi po sila congressman nun. Ilang taon pa yan, no? 5 years pa. Kayo naman, no? Makikita niyo po yung baliktaran na yan before ng 2028 election at saka after ng 2028 election. Doon po magbabaliktaran muli yan. Ayan, tagaan niyo yan sa bato. Yan ang sinasabi ko sa inyo. sa biglang tingin, parang ang hirap sagutin. Masahol pa sa mga Hudyo. Buti pa ang mga Hudyo may due process kay Kristo kaysa sa SMNI. Tama ka naman, di ba? May due process pa sila. Sinong palalayain natin? Si Kristo na walang kasalanan o si Barabas na magnanakaw? Tinanong pa yung tao. Di ba nanonood tayo niyan tuwing Free Barabas! Free Barabas! Free Barabas! Di ba? Naririnig natin yan. Buti pa raw yung Hudyo. May due process pa. Eto wala eh. Pinagpapaliwanag pa lang, pinarasahan na eh. Mga anti-Hudyo pala eh. Ano ba naman tong ko? Boss Buds, si Senator Mig Zubiri tinanggal ng yag balls ni M. Martin Romualdez kaya tahimik si Zubiri. I agree. Dami na namatay sa NPA, ganun din sa panig namin. Ito mukhang sundalo po to nagsasalita. Tinerminate ni Cory ang Operation Withdraw. Kami ang order from Code 1 President. Pistok daw ang masama. Pistok daw. Ang masama kasama sa order, do not engage the enemy. Kami na inambush, kami pa may human rights violation. Task Force Cordillera. Ito po. No, mukhang sundalos to, mukhang parte siya ng Task Force Cordillera. Yan po ang direkta, no? At least to, hindi ko to binasa lang. Ito po ay karanasan nila, no? Ayaw ko lang basahin yung mga pangalan, baka wala naman akong permission eh. Pero sabi niya po, nung panahon ni Cory, nung nakipagpistok, ang orders nila, do not engage. Yan po ba ang gusto nyo? Huwag engage, inaambos na sila. Sila pa raw merong kaso sa human rights. Kaya basically ayaw na po ng mga sundalo yan. Yung paulit-ulit na pistok. Ito naman po ang sinabi ng isa pa nating iba-ibang tao po to ha. Nakikita nyo naman po maganda yung mga pananaw nila. Iba-iba rin. Ang common perception po sa grassroots ay alam ng dilawan, makabayan, hindi sila tanggap ng tao ngayon. Kaya isasama na lang nila ang buong Pilipinas, lalo na matataas ng moral, damay-damay na, Congress, Senado, Malacanang, pababa sa impyerno. Kaya tama lamang na kalusin ito. Devils in human forms. Tama po ang ating kasundaluhan, gentlemen, women, officer, retired active, as the last line of defense ng ating sovereign domain. Alam niyo po, ito po marami pong ganito yung pananaw no na nagpapasalamat sila na nakikialam yung mga military, pero dapat hindi no kasi civilian rule over military. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte, kung wala na pong namumuna, no? Kung wala na pong nag-oppose, sabi nga ni Pangulong Duterte, harap-harapan na. Yung plunder, harap-harapan ng pinaplunder. Kaya po sabi nga ni Pangulong Duterte, bahala na kayo, bahala na military. Nagkakatugma-tugma lang po yung kanilang mga ideya. Parang bilang tagapagtanggol ng mga mamamayan. Di ba? May tungkulin po silang ipagtanggol
ang ating saligang batas. Ano pa kasi inaantay natin? Umpisahan nyo na, mga kasundaluhan. Tignan po ninyo yung pananaw, no? Umpisahan lang daw ng mga kasundaluhan. Kasama nyo ang taong bayan, yung hindi kasama bayad at walang yagbols. Ang motto nila, bahala na bukas. Ang dami pong ganito ang pananaw. Umpisahan nyo lang. Kung tumakbo sana si VP Sara noon ng pagka-presidente, hindi sana magkakaganito ang bansa natin na magulo at bumalik sa dati. Nasayang lang ang pinaghirapan ni PRRD. Ang dami po nang hinayang sa mga nagawa ni PRRD at hindi na itutuloy. Grabe po, no? Alam na natin yan eh. Kaya noon, ganun na lang yung panghikayat natin. Run, Sara, run. Di ba? Run, Sara, run. Siguro si Inday Sara, talaga nagtiwala siya. Sige, eto kaya natin to. Unit team talaga to. O, nakita nyo po sa mga nagtatanong, wala na ba unit team? Wala pong deklarasyon pero tignan nyo po yung mga ginagawa. No? Hindi na po naghatid si VP Sara. Nung dumating po si President, hindi na po siya sumalubong. Wala nang pasalubong. Sa Christmas party, may ano pa eh, may anong tawag doon? Ang lakas pa ng loob ng mga vlogger na nag-Christmas party. Hindi na raw nila presidente. Meron nagsabing vlogger, hindi niya na raw presidente si VP Sara sa susunod na eleksyon kasi hindi umati ng Christmas party. Ang lalim ng mga vlogger nyo. Kaya nariyan pa eh, no? Hindi kayo maasahan eh. Kaya nariyan sila Rendon eh. Tama yan, Sir Badong. Kongreso ang takbuhan ni Tatay Digong. Sang-ayon kami. Duterte solid. O, tama naman po, no? Kung ako po, kung ako po ay masusunod din, no? Gusto ko po talaga takbuhan niya para mag-meet sila ron ni Tambi. Ito po, alam ko wala na tayong oras para mapagbigyan naman kayo. Yung iba, mamayang gabi naman. Puro politika, topic ng lahat ng vlogger, kakasawa. Kakasawa na. Nagreklamo po, puro politika. Alam po ninyo, yan yung problema. Political vlogger po kasi kami. Nanonood kayo sa amin, political vlogger kami. Natural, tungkol po sa politika. Araw-araw po, tungkol po sa politika ang aming pag-uusapan dahil kami po ay political vlogger. Kung boxing vlogger po pinanonood nyo, araw-araw sa boxing. Kung ang pinanonood nyo po ay komedyanteng vlogger, araw-araw po komedya. O kung kailan man sila, hindi naman sila araw-araw. Pero karamihan po sa political vlogger, araw-araw po kami nagba-vlogs. Expect nyo po araw-araw political topic. Yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Ngayon naman po ay panahon na para naman sa inyo, no? Kayo naman po